Magandang araw mga kapatid, mga kaibigan, pati na mga nakatay-in sa Zoom. Dumating na po tayo sa takdang oras para pasimulan ng ating pagpupulong ngayong umagang ito. At bilang pasimula, kung kayo po ay nasa inyong kalagayan, maaari po tayong tumayo at sama-sama nating awitin ang song number 89 na may pamagat na makinig at sumunod upang pagpalain. Hango ito sa Lucas 11:28. Pakisuyo ng himig. Muli, ay magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay mayroon tayong pribilehiyo na makapakinig ng salig Bibliang pahayag. Ito ang kanyang pamagat. Maging tagapakinig at tagatupad ng salita ng Diyos. Ulitin ko po, maging tagapakinig at tagatupad ng salita ng Diyos. Ito po ipapahayag sa atin ni Brother Ron Cabalog mula sa North Susana Congregation. Brother Cabalog, handa na po kaming makinig. Sino sa inyo mga kapatid ang marunong magmaneho? Kanina nakita ko maraming mga sasakyan. Sabihin, marami sa atin ang marunong magmaneho. Kaya malamang, pamilyar kayo sa ating unang artwork. Suyo po. Stop, look, and listen. Saan ba natin madalas makita yung mga karatula na yan? Madalas natin yan makita sa mga kalsada na malapit sa riles ng train. Pero ano ba ibig sabihin nung karatulang yan? Idiniriin ng karatulang iyan ang kahalagan ng sandaling paghinto, pagkatapos ay obserbahan ang paligid at magbigay ng atensyon sa naririnig bago magpatuloy sa pagmamaneho o pagtawid. At para magawa ito, kailangan ng pagiging palaisip at pagiging alerto sa kalsada para maiwasan ang anumang aksidente. Pero alam niyo ba mga kapatid, ayon sa pag-aaral ng University of Maryland School of Medicine, na taon-taon ay pataas ng pataas ang kaso ng mga naaksidente sa mga tawiran at pampublikong mga lugar. At 70% ng mga aksidenteng iyon ay nakamamatay. Anong dahilan?
Ang dahilan, sapagkat maraming mga tao sa ngayon nang hindi nakakapag-focus at hindi nakapagbibigay ng atensyon dahil sa mga panggambala. Bilang halimbawa, dito sa Pilipinas, merong isang dalagita ang namatay dahil nasagasaan ng tren. At kahit na binababalaan siya ng mga tao at sinisigawan pa nga na may paparating na tren, hindi niya ito naririnig. Nung imbestigahan ng mga otoridad, nakita nila sa CCTV na mayroon pala itong suot-suot na earphone. Yun yung naging dahilan kung bakit hindi niya naririnig ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Ano yung aral na makukuha natin dito? Ipinapakita nito na napakahalaga sa atin ng ating kakayahang makarinig. Kaya hindi katakataka, pinayuhan ni Jesus yung mga tao na nakikinig sa kanyang mensahe. At mababasa natin ito dito sa Mateo Kabanata 11, talata 15. Pakisuyo mga kapatid sa inyong Biblia, ating sama-samang basahin ang Mateo Kabanata 11, ang talata ay 15. Kung meron tayong mga katabing mga Bible study, mga interesado, tulungan natin sila na makita yung teksto. Mateo Kabanata 11, talata 15. Nariyan na kayo mga kapatid. Ang sabi, ang may tenga ay makinig. Ang tanong mga kapatid, bakit sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tagapakinig na ang may tenga ay makinig? Samantalang narinig naman nila lahat ng mensahe na ibinigay ng Panginoong Hesus. Doon sa ating referensya, binanggit na inaakala ng mga tao na ang mensahe ni Jesus ay isa lamang magandang kwento, may kaugnayan sa magagandang asal. Kaya anong ginawa nila? Sila ay bumalik sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Malaking panghihinayang dahil nawala nila yung kanilang pagkakataon na maging alagad ng Panginoong Hesus. Kaya makikita natin na ang susi sa kaligtasan ay ang ating pakikinig. Sa panahon natin sa ngayon, maraming mga tao din ang hindi nagbibigay pansin sa ating mensahe. Bakit? Dahil nahahadlangan din sila ng iba't ibang mga panggambala. Nariyan yung maling turo ng huwad na relihiyon, filosofya ng tao, kahirapan, mga problema, at mga kaisipan ng sanlibutan. Kaya itinuturo ng Panginoong Hesus na napakahalaga na makinig tayo para magkaroon tayo ng pananampalataya at magkaroon ng pag-asa na buhay na walang hanggan. Pero ang tanong mga kapatid at mga bisita namin, ano ba yung ibig sabihin ng salitang makinig o makinig sa salita ng Diyos? Masasagot natin yan sa pamamagitan ng teksto dito sa Santiago, Kabanata 1, talata 25. Pansinin kung paano inilarawan ng Biblia yung isang tao na nakikinig sa salita ng Diyos. Kung nariyan na kayo sa Santiago, Kabanata 1, talata 25, ganito yung mababasa natin. Pero ang tumitingin sa perpektong kautusan na umaakay sa kalayaan at patuloy na sumusunod dito ay hindi isang malilimuting tagapakinig, kundi isang tagatupad ng gawain. At magiging maligaya siya sa ginagawa niya. Napansin niyo mga kapatid kung paano inahalin tulad yung isa na nakikinig sa salita ng Diyos. Sabi diyan yung isa na sumusunod at tumutupad ng gawain. Kaya pagka yung isa, ginagawa niya o sinasabuhay niya yung salita ng Diyos, nagiging tagapakinig siya ng salita ng Diyos. Pero kapag yung isa, nag-aaral ng salita ng Diyos, pero hindi niya isinasabuhay, sabi rito, tulad siya ng isang makakalimuting tagapakinig. Kaya hindi sapat mga kapatid at mga kaibigan na pag-aralan lang yung salita ng Diyos. Mahalaga na isabuhay natin yung mga natututuhan natin. Sa Biblia, ang salitang pandinig ay nangangahulugang kumpletong proseso ng pakikinig. Pagkatapos nating marinig ang isang katotohanan sa salita ng Diyos at nitong binubulay-bulay, pinag-iisipan at inuunawa. At pagkatapos, sinisikap nating isabuhay. Bilang paghahalimbawa, meron ba sa atin ditong nakasubok na pumasok sa driving school?
Diba? Uso ngayon yan, dati hindi, diba? Kapag ka pumasok ka sa driving school, meron tinatawag ng theoretical exam at meron ding actual. Bakit mahalaga yon? Sa theoretical, tinatalakay doon kung ano yung mga batas trapiko na dapat sundin. Pero bakit mahalaga yung actual? Ipagpalagay nyo mga kapatid kayo yung instructor. Paano nyo ba ginagawa yung actual? Diba yung instructor kapag ka nagmamaneho tayo, kasama siya? Tapos, ginaguide niya tayo habang nagmamaneho para sundin natin yung mga batas trapiko na natutuhan natin sa theoretical. Sa katulad ng paraan, ganun din. Kapag ka nagba-Bible study tayo, hindi lang natin tinuturo sa mga tao yung katotohanan, kundi tinutulungan natin silang isabuhay o ikapit yung mga katotohanan na kanilang natutuhan. At ganyan yung karanasan ni Vicente Gonzalez. Nabasa niyo na ba yung karanasan niya? Siya ay tinawag na Superman. Bakit? Kasi 2 beses niyang binaril yung kanyang sarili sa ulo at 2 beses sa dibdib. Pero sa kabila nito, dahil dito nabuhay siya, tinawag siyang Superman. Ano ba yung karanasan niya? Nung 16 years old siya, nakita niya yung mga kapatid niya, 4 na kapatid niya, na nagbabasa ng publikasyon ng mga saksi ni Jehovah. Kaya ginawa niya, binasa niya rin yun. At ang sabi niya sa sarili niya, ito ang katotohanan. Pagkalipas ng 15 taon, nalaman ni Vicente na mas mahirap palang mamuhay sa katotohanan. So hindi niya agad na ikapit yung mga natutuhan niya. Nung siya ay 22 anyos, nagtrabaho siya sa isang bangko. At doon, tinuruan siya ng kanyang katrabaho na mangutang na hindi nalalaman ng bangko. Kaya lang, sa kakautang nito ni Vicente, lumaki ng lumaki hanggang sa hindi niya na mabayaran. Kaya naisip niya, sumulat siya sa bangko at pagkatapos, bumili ng baril at magpakamatay. At yun yung binanggit ko kanina. Kaya lang, nung magpakamatay siya, may nakakita sa kanya na nagbibisikleta. Kaya agad siyang naisugod sa ospital at nabuhay. Kaya, to make story short, nung siya ay gumaling, siya ay nasentensyahan at nakulong. Nung makalaya siya, nakapagtrabaho siya ulit. Pagkatapos, na-assign siya doon sa pangangasiwa ng pondo ng kumpanya. At doon, natukso na naman siyang nakawin yung pondo. Nung hindi niya na maitago, tumakas siya at nagtago. Pero sa kahuli-hulihan, nahuli siya at nakulong muli. Nung nakulong siya, habang nakakulong siya doon, meron siyang nakilalang isang misyonero, palangiti, masayahin. Naisip niya na dahil doon, baka matulungan siya na maging masaya sa buhay. Kaya dahil doon, kinausap niya yung misyonero at nagsimula siyang makapag-aral sa Biblia. At habang nag-aaral siya, pinayuhan siya ng nagba-Bible study sa kanya doon sa Efeso 4:28 na ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa at magtrabaho ng masikap. Kaya habang nagba-Bible study si Vicente, unti-unting tumatagos sa kanyang puso ang katotohanan. Nakonsensya na rin siya at pinag-isipan niya yung kanyang sitwasyon. At sa wakas, ang sabi niya, desidido na siyang magbago. Kaya nung makalaya siya ay nagpabautismo at para makabawi, sabi niya, siya ay pumasok bilang buong panahong ministro ng mga saksi ni Jehovah. At alam niyo ba kung ano pa yung nangyari? 4 sa mga kapatid niya at yung kanyang nanay at kabilang na yung 16 na individual ang natulungan niya na maging lingkod ng Diyos na Jehovah. At sabi niya, napakasaya ko bilang tagapangasiwa sa kongregasyon. At nagkaroon ako ng pribilehiyo na mag-aral sa Ministerial Training School. Sa ngayon, SKE na yung tawag natin. No? Sabi niya, umiiyak ako habang ikinukwento ko ito, yung aking buhay, sa kumbensyon, sa harap ng 25,000 na katao. Diba? Nakapagpapatibay yung kanyang karanasan. Nakita natin na hindi lang siya basta makakalimuting tagapakinig, kundi tagatupad ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil isinabuhay niya yung kanyang natutuhan.
Bukod sa pagsasabuhay ng mga natutuhan natin, paano pa natin may papakita na talagang tagatupad tayo ng salita ng Diyos? Magagawa natin yan sa pamamagitan ng pagiging masigasig sa gawaing pangangaral. Maraming mga tao sa ngayon ang nag-aangking mga tagasunod ng Panginoong Hesus. Gumagawa sila ng mabuti, pero hindi nila ginagawa yung atas na ibinigay sa kanila ng Diyos, ng Panginoong Hesus. Bilang paghahalimbawa, isang mag-asawa ang kailangang magbiyahe. Pagkatapos, nag-hire sila ng yaya o kasambahay at inutusan niya na alagaan yung kanilang mga anak, pakainin, at tayakin na ligtas sila. Pero pagbalik ng mag-asawa, nagulat sila. Bakit? Kasi nakita nila yung kanilang mga anak, gutom na gutom, marumi, may sakit at malungkot ang kanilang mga anak. Kaya ang ginawa nila, tinawag nila yung kanilang yaya, pero hindi sila pinapansin. Bakit? Kasi nasa itaas pala ng bahay at naglilinis ng bintana. Galit na galit yung mga magulang at humihingi sila ng paliwanag dun sa kanilang yaya. Ang sabi ng kanilang yaya, tignan nyo naman lahat ng ginawa ko. Napakalinis ng bintana. Inayos ko pa ngayon yung bahay. Kung kayo yung magulang, ano ang magiging reaksyon nyo? Tsak na magagalit kayo. Kasi hindi naman yun yung iniutos nyo sa kanya. Sa katulad na paraan, maraming mga reliyon ngayon ang gumagawa rin ng mabuti. Di ba? Nagpapatayo sila ng mga paaralan, mga ospital, at nagkakawang gawa. Pero yung ba yung inaatas sa kanila ng Panginoong Hesus? Tignan natin kung ano yung inaatas ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Mababasa natin ito sa Mateo Kabanata 28, talata 19 at 20. Kung nariyan na kayo, ganito yung mababasa natin. Kaya humayo kayo at gumawa ng mga alagad mula sa mga tao ng lahat ng mga bansa, na binabautismohan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. At itinuturo sa kanila na tuparin ang lahat ng inuutos ko sa inyo at makakasama ninyo ako sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng sistemang ito. Ayon sa teksto, ano yung iniutos ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad? Sabi diyan, gumawa ng alagad mula sa lahat ng mga tao ng mga bansa. Kaya, kamusta tayo mga kapatid? Buong puso ba natin na ginagawa yung atas natin na paggawa ng alagad? Naalala nyo ba yung unang update ng lupong tagapamahala tungkol sa pagbabago ng pag-report natin? Diba dati nire-report pa natin kung ilan specific yung oras, yung mga placement natin, return visit. Pero ngayon, hindi na. Ano na lang ilalagay natin? Yes na lang, di ba? Pero ibig ba sabihin nun, nabawasan yung sigasig natin? Ang sagot ay hindi. Bakit? Kasi tandaan natin, hindi tayo naglilingkod sa oras. Nangangaral tayo dahil mahal na mahal natin yung mga tao. Kaya kahit na hindi na natin inuulat yung ating mga oras, maaari pa rin tayong mag-set ng goal. Napansin niyo ba yung pagbabago ng pangangaral natin? Bilang halimbawa, sa halip na isipin natin masyado yung ating sasabihin, maaari nating maging goal na maipadama sa ating kausap na nagmamalasakit tayo. Paano natin yung magagawa? Sa pamamagitan ng pakikinig. Pangalawa, maaari rin tayong maging mapagmasid at makibagay sa kausap natin kung saan siya interesado. Sa halip na magsaulot tayo ng mga pambungad o dami ng publikasyon na ibibigay natin. Pangatlo, sikapin natin na balikan sila at mag-adjust kung kailan andyan sila. Sikapin natin na hindi lang mapangaralan sila, kundi tulungan sila na maging alagad. Magagawa po natin ito mga kapatid kung babalikin natin sila sa araw at oras na napagkasunduan natin. Kaya sikapin natin na magkaroon tayo ng regular na Bible study. Magagawa natin ito kung regular din tayong lumalabas sa ministeryo bawat linggo. Kapag ginawa natin yan,
pinapakita natin na pinapahalagahan natin yung gawain na iniatas sa atin ng Panginoong Hesus. Kamusta naman tayo mga kapatid? Siguro, ilan dito sa atin, matagal ng mga lingkod ng Diyos na Yehova. Baka mayroong 10 taon, 2 dekada, 3 dekada, o higit pa. Ang tanong, posible ba na ang bawat isa sa atin ay maging makakalimuting tagapakinig at hindi tagatupad ng salita ng Diyos? Ang sagot ay posible. Bakit? Pansinin yung babala ni Apostol Pablo doon sa Hebreo 5:11. Binanggit niya na yung mga Hebreong Kristiyano noong panahon niya ay naging mabagal sa pangunawa. Kung titignan natin yung dati nating Biblia, ang ginamit na termino, naging mapurol sila sa pakikinig. Ibig sabihin, imbis na matured na sana sila sa spiritual, para silang sanggol na nangangailangan ng gatas sa halip na matigas na pagkain. Kaya ang tanong mga kapatid, ano ang tutulong sa atin na sumulong tayo sa pagiging Kristiyanong may gulang? Sa totoo lang, isang hamon talaga sa atin na sumulong tayo sa pagkamay gulang. Bakit? Hindi ito madali sapagkat marami tayong mga ginagawa. Halimbawa, marami sa atin na may malaking pamilya. Kailangan nila maging full-time sa trabaho para masuportahan yung kanilang mga anak. Meron din tayong mga kapatid na nag-aalaga ng kanilang mga maedad ng kamag-anak o kaya may sakit. Kaya nagiging hamon sa kanila yung regular na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano yung tutulong sa atin para malabanan yung ganong hamon? Maganda yung ipinayo din sa Pilipos, Kabanata 1, Talata 10. Binanggit dito na unahin natin yung mga bagay na mas mahalaga. Kasama dyan ang regular na pag-aaral ng salita ng Diyos. Paano natin yan magagawa? Tignan natin yung sumunod na artwork. Magagawa natin yan kung tatanungin natin yung ating sarili kung ano ba yung pinakamagandang panahon para basahin natin yung Biblia. Sinabi ng brother na si Victor, hindi ako sanay gumising ng maaga, pero nakita ko na mas gising ang isip ko at walang masyadong nakaka-istorbo sa akin sa ganung oras. Kaya mas nakakapag-focus ako. Kaya dyan sa larawan, may kita natin isang nagsosolong ina. Kung titignan natin, nasa 5:35 ng umaga, bago pumasok sa trabaho, bago niya asikasuhin yung kanyang anak papasok sa eskwelahan, ano yung ginagawa niya? Sinisikap niya na makapagbasa at makapag-aral ng salita ng Diyos. Kaya kung sa mga kalagayan ng mga nagsusolong nanay, nagagawa nila, posible rin na magawa rin natin. Pangalawa, maglaan ng panahon para magbulay-bulay. Tignan natin yung sumunod na larawan. Ito yung sabi ni Victor na binanggit kanina. Dahil umaga siya nagbabasa ng Biblia, maghapon niyang napag-iisipan ng kanyang nabasa. Kaya may kita natin sa larawan kung gaano kahalaga yung pagbubulay-bulay. Naalala niyo yung artikulo na yan? Diba? Binanggit na sa artikulo na kailangan ng panahon ng lupa para ma-absorb niya yung tubig ulan. Na tumutulong naman sa halaman para lumago. Sa katulad na paraan, para sumulong tayo sa espiritual, kailangan din natin maglaan ng panahon para magbulay-bulay sa mga bagay na napapag-aralan natin mula sa salita ng Diyos. Kapag ginawa natin yan, tutulong yan sa atin na sumulong sa espiritual. Pangatlo, magkaroon ng goal. Tignan natin yung sumunod na larawan. Kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, pwede pala tayo magkaroon ng goal. Halimbawa, pwede nating linangin yung isang Kristiyanong katangian. Paano natin gagawin yun? Binanggit dito na maging makatotohanan. Hindi natin kayang sabay-sabay na baguhin yung mga kailangan natin pasulungin. Maganda na unahin natin yung sa tingin natin pinakamadali o kaya naman yung pinakakailangan natin na pasulungin. Kapag ginawa natin yan, tutulong yan sa atin na ma-improve natin yung mga Kristiyanong katangian. At marami tayong paraan para magawa yan, di ba? Meron tayong JW Library, meron tayong Watchtower Publication Index, at ganoon din yung tulong sa pag-aaral. Tutulong yan sa pag-research natin
para malinang natin yung mga Kristiyanong katangian. Pang-apat, ipanalangin kay Jehovah na bigyan tayo ng lakas at pagdanais na kumilos. Sang-ayon doon sa Pilipos, Kabanata 2, talata 13. At pagkatapos, sikaping gawin agad ang natutuhan mo. Tutulong sa atin iyan para maging tagapakinig at tagatupad ng salita ng Diyos. Ang tanong mga kapatid, sulit ba na hindi lang tayo basta maging tagapakinig? Sulit ba na maging tagatupad din tayo ng salita ng Diyos? Meron bang mga pagpapala kapag pinagsikapan natin na isabuhay natin yung mga natutuhan natin? Pansinin po ninyo yung binanggit ng Panginoong Hesus dito sa Mateo, Kabanata 7, talata 24. Kung narinig na kayo, ganito yung mga basa natin. Kung gayon, ang lahat ng nakaririnig sa sinasabi ko at sumusunod dito ay gaya ng isang matalinong tao na nagtayo ng bahay niya sa ibabaw ng malaking bato. Sa tekstong yan, binanggit ng Panginoong Hesus, yung isang tao na matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng malaking bato. Ano ba ibig sabihin nun? Paano ba natin yun uunawain? Doon sa Lucas Kabanata 6, talata 48, binanggit, yung matalinong tao na yun, nagukay. Kaya doon sa ilustrasyon, mayroon dalawang bahay na nagtayo, isa sa buhanginan, isa sa may ibabaw ng bato, pwedeng magkatabi yun. Kaya lang yung isang matalino, nagukay siya ng malalim, hanggang sa maabot niya yung pinakabato na bahagi ng lupa. At dahil doon, naging matibay yung kanyang pundasyon. Ganun pala yung isang tao, na hindi lang basta siya tagapakinig, kundi tagatupad. Kaya, anong pagpapala? Kapag may mga dumaan na parang bagyong mga problema, hindi basta-basta magigiba yung ating pananampalataya. At higit sa lahat, makakamit natin ang pagsang-ayon ng Diyos na Jehovah. At magkakaroon din tayong pag-asa na buhay na walang hanggan sa isang paisong lupa. Kaya sa pahayag niya ito mga kapatid, ano yung natutuhan natin? Una, nakita natin na napakahalaga ang pakikinig. Tutulong ito sa atin na magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pangalawa, nalaman din natin kung paano tayo makikinig. Hindi lang tayo basta makikinig na para bang pumasok dito, lumabas sa kabila. Ibig sabihin, kailangan na isabuhay natin yung mga bagay na natutuhan natin mula sa salita ng Diyos. Pangatlo, bilang mga alagad ni Jesus, para masabi natin na talagang tagatupad tayo ng kanyang salita, tayo ay masigasig na nangangaral ng mabuting balita at gumagawa ng alagad sa buong lupa. Pang-apat, nalaman din natin kung paano natin bibigyan pansin yung ating sarili, kung paano tayo nakikinig o paano natin sinasabuhay yung ating mga natutuhan. At magagawa natin yan, una, sa pamamagitan ng pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos ng regular. Pangalawa, paglalaan ng panahon sa pagbubulay-bulay. Pangatlo, pagkakaroon ng goal na gusto mong mapaunlad ng mga Kristiyanong mga katangian. Pang-apat, ipinalangin kay Jehovah at sikapin natin na gawin agad yung mga bagay na ating tutuhan. Kaya kung sisikapin natin na isabuhay yung ating natutuhan, pagpapalain tayo ng Diyos na Jehovah. At hindi tayo magiging isang tagapakinig na malilimutin, kundi isang tagatupad ng salita ng Diyos. Maraming salamat, Brother Cabalog, sa nakapagtuturong pahayag. Ipinaalam sa amin ito na hindi sapat na basta lang makinig tayo sa tinig o sa salita ni Jehovah, kundi ay kailangan natin itong unawaing mabuti, sundin at ituro sa iba. Muli, maraming salamat, Brother Cabalog. Ngayon naman ay sunod natin ang pag-aaral sa Ang Bantayan. Tawagin po natin si Brother Ongkinko para sa pangunguna sa atin dito. Magandang umaga sa inyo muli, mga kapatid. Second part tayo ng ating program, ating awitin ang song number 65 bilang pambukas sa ating pag-aaral sa Bantayan. Pwede tayong tumayo sa inyong kalagayan
ang pamagat nito ay sulong na angkop ng kupito sa ating pag-aaralan ngayon. Aralin Artikulo 18 ang ating tatalakayin sa umagang ito. Ang paksa, mga kabataang brother, tularan sina Marcos at Timoteo. Ang temang teksto sa 2 Timoteo 4:11, sabi rito, isama mo rito si Marcos dahil malaking tulong siya sa akin at sa ministeryo. Matututuhan kung paano matutularan ng mga kabataang brother sina Marcos at Timoteo para mas makapaglingkod pa kay Jehovah at sa kongregasyon. Mga brother ang concentration, mga kabataang brother, paano yung mga sister, paano yung mga hindi na kabataan. So, bagaman ito ay nakapatuon sa mga kabataang brother, yung simulain na ating pag-aaralan, mga katangiang Kristiyano na pag-uusapan natin, ay kailangan din natin mapakinggan at masunod. Ano? Pero pinasigla namin na yung mga kabataang brother ay makibahagi kasi nakadedicate sa inyo itong bahaging ito. Pwede rin magkomento mga sister, ano? Para makuha natin yung buong pag-aaralan natin. At sa huling bahagi ng pag-aaral, nandun na yung review natin kung paano tutularan itong si Marcos at saka si Timoteo. Ang tanong dito ay, anong matutuhan mo sa halimbawa ni Marcos? Para maipapakita talagang nagmamalasakit ka sa iba, gaya ni Timoteo. At anong mga payo mula kay Pablo ang makatutulong sa mga kabataang brother na mas makapaglingkod pa kay Jehovah. So, sasangkapan kayo nito, mga kabataang brother, na higit na makapaglingkod pa sa Diyos, tulad ni Marcos at saka ni Timoteo. Simulan natin ang pagbasa ng unang mga parapo. Hilingin natin si Brother Aaron Pailagot para basahin ito para sa atin. Siguradong gusto ninyo, mga kabataang brother, na mas mapaglingkod pa kay Jehovah at sa kongregasyon. Nakakatuwang makita na marami sa inyo ang gusto maglingkod sa mga kapatid. Pero hindi yan laging madali. Nag-aalangan ka bang mas maglingkod pa kay Jehovah kasi hindi mo alam ang pwede mangyari? Natatakot ka bang tumanggap ng isang atas kasi naiisip mong hindi mo iyon kaya? Ang totoo, naramdaman din iyan ng iba. Naranasan iyan ni Marcos at Timoteo. Natakot din sila kasi hindi nila alam ang pwede mangyari sa inaharap at wala rin silang masyadong karanasan. Pero hindi nila hinayaan ang mga iyon na makapigil sa paglilingkod nila sa iba. Malamang nakasama ni Marcos ang nanay niya sa bahay
at maalwan ang buhay nila bago siya isama ni Apostol Pablo at ni Bernabe sa unang paglalakbay nila bilang misyonero. Pero iniwan lahat iyon ni Marcos para mapalawak ang ministeryo niya. Una, lumipat siya sa Antioquia. Pagkatapos, sinamahan siya sina Pablo at Bernabe sa iba pang malalayong lugar. Ganyan din si Timoteo. Malamang na nakatira siya sa bahay ng mga magulang niya bago siya isama ni Pablo sa paglalakbay. Bata pa siya at kulang sa karanasan, kaya baka naisip niyang hindi siya karapat-dapat sumama kay Pablo. Mabuti na lang, sumama pa rin siya at pinagpala siya doon. Tanong natin sa paragraph 1 and 2. Ano ang mga posibleng makapigil kina Marcos at Timoteo na mas makapaglingkod sa iba? Unahin natin si Marcos. Anong kalagayan sa buhay ni Marcos na pwedeng maging dahilan para hindi siya makapaglingkod? Sister Persiong ko lang. Salamat. Kasama ni Marcos ang kanyang nanay sa kanilang bahay at maalwan po yung buhay niya bago po siya isama ni Apostol Pablo at ni Bernabe sa unang paglalakbay nila bilang misyonero. Gusto niyo makomento para natin alam maalwan ang buhay nila nung panahon na yan? Meron bang makuha tayong information sa Bible? Sister Homok. Okay. Doon po sa Gawa 12:13 binanggit po na nung kumatok po siya or si Juan, ang unang lumapit po ay yung kanilang alila na si Rhoda. Ibig sabihin may katulong po sila. So mayaman, may katulong, no? Tapos ano pa? Nagpupulong din siya. Saan nagpupulong ang congregation ng panahon na yun? Sister Navarez. Sa talatang 12 naman po, diniin na marami ang nagtitipon at nananalangin sa bahay po nila mismo. So malaking bahay, ano? May kaya din sa buhay sila. Pero, anong ginawa ni Marcos dahil dito? Naging dahilan ba yan, Sister Gina Cruz? Iniwan nga po lahat yun ni Marcos para mapalawak yung kanyang ministeryo. Ngayon, ano? At kanino siya sumama? Sa first missionary tour? Sino yung sinamahan niya? Sige, Brother Joaquin. Yan, una tayo tumawag ng kabataan, brother. Timoteo. Okay. Pablo po. Kay Pablo. Okay, sige. Banda ko rin, kasama na rin sila. Tama naman, ano? Okay, magpatuloy tayo, mga kapatid. Punta na tayo dito sa kay Timoteo naman. Punta na tayo. Inahatid na tayo ni Joaquin kay Timoteo. Brother Moran. Yung kay Timoteo po, malamang dependent pa rin po si Timoteo nun sa mga magulang niya. Nakatira pa rin po sa bahay nila. Bago siya ayain o isama ni Pablo sa paglalakbay. Gayon rin po na mga panahon na yon, bata pa po siya at kulang pa sa karanasan. Okay. Kaya, ano sabi ng last sentence? Na magandang desisyon na ginawa niya? Sister Flor Balino? Mabuti na lang sumama pa rin siya at pinagpala siya dahil doon. Ayan, alamin natin mamaya kung ano yung mga blessings. Ano tayo sa paragraph 3. Marami naging atas sa kongregasyon sina Marcos at Timoteo kahit kabataan pa sila. At pinalagan sila ni Pablo. Kaya noong alam niyang malapit na siyang mamatay, sinabi niya sa kanila na puntahan siya. Anong mga katangian ang nagustuhan ni Pablo kina Marcos at Timoteo? Paano sila matutularan ng mga kabataang brother? At paano makakatulong ang mga payo ni Pablo sa mga kabataang brother ngayon? Nabatayin natin muna. Ikalawang Timoteo 4, 6, 9, at saka 11. Sige, tawag tayong kabataang brother kay Drasir. Pag-isiyo, Brother Drasir. Dahil gaya ko ngayon ang ibinubuhos na handog na inumin at malapit na akong lumaya. Sa 9, sikapin mo makapunta agad sa akin. Sa 11, si Lucas na ang kasama ko. Isama mo rito si Marcos dahil malaking tulong siya sa akin sa ministeryo. Okay, yung tamang text natin. Salamat, Brother Drasir. So, ang tanong natin doon sa paragraph 3, paano natin nalaman na pinahalagahan ni Pablo sina Marcos at Timoteo? Sa tayo nating kabataan, di ka, Brother Gio? Base dun sa binasang mga teksto, nung malapit nang mamatay ito si Pablo, sinabi niya dun sa dalawang yun na puntahan siya. Kaya nagpapakita na talagang pinahalagahan niya yung dalawang yun. Salamat. Ano?
Okay. Tapos tingnan natin yung larawan. Meron tayong artwork. Dalawa yan. Pwede yung isa muna komentuhan nyo. Sister Sarah, Felicitas. Makikita po sa larawan si Marcos na naghahanda po ng pagkain at inumin para kina Pablo at Bernabe. Yan. So, naglilingkod siya, no? Yung kabila naman larawan. Ano naman ang komento natin doon? Sister Jennifer Homok. Si Timoteo din po yung naatasan po ni Pablo dito na magbigay po ng pampatibay loob sa kongregasyon. Okay. So talagang pinapahalagahan sila, no? Ngayon tingnan natin doon sa B. Anong mga tanong ang tatalakayin natin sa artikulo nito? Mayroon 3. Magitin ng isa. Sige, Jared, pakisuyo. Anong mga katangian ang nagustuhan ni Pablo kina Marcos at Timoteo? Yan, bantayan natin yan, ano? Tingnan natin. Tapos ikalawa, ayan si Heli. Ano, sino ba yan? Si Priya. Ako, tingnan natin anong gagawin ni Priya dito. Paano po sila matutularan ng mga kabataang brother? Salamat. Salamat, Priya. Sige, Tamara. How can young brothers imitate their attitude, and how young men benefit from Paul's fatherly advice? Okay, thank you. Sige, Sister Sia. Salamat, Tamara. At paano makakatulong ang mga payo ni Pablo sa mga kabataang brother ngayon? Ayan, sinasabi mo sa dalawang brother mo, no? So, bantayan natin yan, no? Yung 3 mga punto na yan. At siyempre, mayroon tayong mapapakinabangin niya kahit hindi tayo brother, ano? Punta tayo sa, ito na, unahin na natin. Tularan si Marcos, maging handang maglingkod sa 4 and 5. Kapag naglilingkod ang isa, masipag at matyaga siyang tumutulong sa iba kahit hindi yung madaling gawin. Magandang halimbawa dyan si Marcos. Nang hindi siya isama ni Pablo sa ikalawang paglalakbay nito bilang misyonero, malamang na nasaktan at nandismaya si Marcos. Pero hindi siya napigilan nito na maglingkod sa mga kapatid. Sumama si Marcos sa pinsan niyang si Bernabe para maglingkod sa ibang lugar. Pagkatapos ng mga 11 taon, isa si Marcos sa mga tumulong kay Pablo noong unang beses itong makulong sa Roma. Pinahalagahan ni Pablo ang ginawa ni Marcos, kaya nasabi niyang talagang napakalakas siya nito. 4 and 5. Paano pinakita ni Marcos na handa siyang maglingkod sa iba? Anong ginawa niya? Sige, tawag na tayo ng sister. Yan, si Sister Balino. Femi, sige. Matyaga po siya at masipag at matyaga siyang tumulong sa iba kahit hindi iyon madaling gawin. Ayun, ano? Ganun ba? Magandang ganun naging salawin niya, no? Kabataan, ano? Brother Alburo, salamat, Femi. Sa ikalawang paglalakbay ni Apostol Pablo bilang misyonero, hindi na isama si Marcos. Malamang na nasaktan at nadismaya si Marcos. Pero hindi siya nagpaapekto. Hindi siya napigilan nito na maglingkod sa mga kapatid. Okay. Maalala ba niyo yung istorya niya? Ba't nasaktan siya? Ano ba yung nangyari dyan? Pakisiyo, si Gabalog. Hindi po siya sinama ni Pablo dun sa ikalawang paglalakbay. Kasi yung una, iniwanan sila ni Marcos. Kaya siguro, iniisip ni Pablo na hindi pa fully matured si Marcos para isama niya doon sa atas. Pero sa point of view naman ni Marcos, na-disappoint siya o nasaktan siya doon. Pero patuloy pa rin po siyang naglingkod. So sa ngayon din po, yung mga kabataan, ini-encourage sila na tumanggap ng mga atas at magpatuloy sa paglilingkod. Kasi yung maliliit po na atas na yon ay training po yun sa kanila hanggang sa maabot sila doon sa maturity at kalaunan, pagkatiwalaan sila doon sa malaking atas. Okay. Malaking dagok niya, no? Hindi mo iniwan siya, no? Pero napansin niyo, kanino siya sumama pagkatapos na siya iniwan ni, hindi na sinama ni Pablo. Kanino naman siya sumama? Kaya hindi siya bumalik sa Jerusalem, eh. Kaya nagpatuloy siya, eh. Sister Moyo?
sumama po siya kay Bernabe para maglingkod sa ibang lugar. At pagkalipas nga po ng 11 taon, isa si Marcos doon sa mga tumulong kay Pablo noong unang beses itong makulong sa Roma. Kaya ibig sabihin po nito na hindi inaksaya ni Marcos yung kanyang panahon sa halip patuloy siyang naglingkod kay Jehovah. Kaya sumulong po siya. Nakabawi ba siya kay Pablo? Nakabawi siya? Kasi nung ayaw siya isama eh. Sister Ongking ko. Salamat, Sister Moyo. Niya, sinabi niya na napalakas siya nito. Ngayon, isa sa nagpapalakas sa kanya. No? Kaya nakita niyo, kahit may mga di pagkakaunawaan sa mga Kristiyano, nangyayari pa rin pala yun, ano? Mga misunderstanding, pero na-resolve naman. Ano? At may gulang naman Kristiyano kasi sila. No? Gandang lesson din matutunan natin dyan. No? Kung tayo sa number... Siya nga pala, ano bang dalawang pangalan ni Marcos? Di ba na pa isa? Uso na yung dalawang pangalan eh. Brother Manuel. Juan po. Yan, John Mark, ano, yan. Juan Marcos. Kaya kanina binasa ng teksto, Juan nang nandun. Bakit ba't wala naman si Marcos dito? Juan Marcos, yan rin yan. Okay, salamat. Number 6 tayo, mga kapatid. Malaking tulong kay Marcos ang pakikipagkaibigan sa mga tapat na Kristiyano. Pagkatapos ng samahan si Pablo sa Roma, pinuntahan naman niya si Apostol Pedro sa Babylonia. At dahil doon, naging malapit silang magkaibigan. Tinawag pa nga siya ni Pedro na aking anak. Habang magkasama sila, malamang na ikinuwento ni Pedro ang napakaraming detalye tungkol sa buhay at ministeryo ni Jesus. At iyon ang mga isinulat ni Marcos sa aklat ng Biblia na nakapangalan sa kanya. Sa paragraph 6, paano nakatulong kay Marcos ang pakikipagkaibigan sa mga tapat na mga Kristiyano? Kahit meron tayong footnote dyan sa baba. Sige, Sister Jam Mendoza. Tiyak po na kinwento sa kanya ni Pedro yung maraming detalye tungkol kay Jesus. Kaya sa aklat po ng Marcos, detalyadong nakalagay yung emosyon at aksyon na ginawa ni Jesus na parang nakita mismo ng sumulat yung pangyayaring iyon. Nagpapakita lang po ito na talagang natuto siya sa kanyang kaibigang si Pedro. Galing ano. Salamat ya, Sister Mendoza. Brother Loreto, please. Yung naging relasyon ni Marcos kay Pedro, ay hindi lang basta pagkikipagkaibigan kung titingnan. Kasi ang sabi ni Pedro, aking anak si Marcos. Sabihin, ito naging isang napakalapit na kaugnayan na sa pagitan nilang dalawa na talagang yung damdamin nila si isa't isa, talagang napakaganda, napakainam. Kaya ano mapapansin natin sa mga sinulat ni Marcos? Bakit parang eyewitness siya doon sa mga sinulat niya, ayon doon sa footnote? Hindi naman siya kasama sa 12 apostles, no? Pero isa siya sa writer ng buhay ni Jesus. Sister Jennifer Homok. Kasi po, nung kinukwento ni Pedro kay Marcos po yung karanasan niya, na kasama niya si Jesus, matindi po yung emosyon ni Pedro. Kaya naidetalye po niya maganda yung kanyang pagkakakwento kay Marcos. Kaya talagang naidetalye din po ni Marcos yung pagsulat na parang kasama niya si Jesus. Imagine niyo ba yan? Nagkikwento si Pedro? Ganito yung Pedro, ganito yung Marcos, gano'n. With emotions, ano, sabi. Alam naman natin ang ano niya, mabigla-bigla siya, no? Talagang full of emotions ito si Pedro. No? Naalala ko nung sinatakpan niya si Jesus, huwag ka maging mabait ka sa sarili mo. Lakas ng loob niya, ang Panginoon hinatak niya para sabihan. Ano? So talagang detalyado, no? Makita natin emotions. Siya lang yung nag-record ng mga emotions ng taglay ni Jesus, para bang nandun siya. No? Okay. So nakinabang siya sa kanyang pakipagkaibigan sa tapat ng mga lalaki, hindi lang kay Pablo, kundi pati kay Pedro. Ito na, application sa 7. Napakaraming ginawa ni Marcos para makapaglingkod kay Jehovah at nanatili siyang malapit sa mga tapat na kapatid. Paano mo siya matutularan? Baka may hinihintay kang pribilehiyo pero hindi mo pa rin ito natatanggap. Huwag kang panghinaan ng loob. Maghanap ng iba pang paraan para mapaglingkod kay Jehovah at sa mga kapatid. Ganyan ang ginawa ni Songwoo na isang elder. Noong mas bata pa siya, lagi niyang ikinukumpara ang sarili niya sa ibang kabataan. Nabigyan na ng mga pribilehiyo ang ilan sa kanila, kaya pakiramdam niya na hindi siya napapansin. Ikinuwento niya sa mga matured na brother ang nararamdaman niya.
Pinayuhan siya ng isang elder na patuloy lang na maglingkod sa mga kapatid kahit walang nakakapansin sa ginagawa niya. Sinunod ni Songwo ang payo ng elder. Kaya sinikap niyang tulungan ang mga may edad at mga nangangailangan na nang may masasakyan papunta sa pulong. Sinabi niya, dahil doon, nakita ko kung ano talagang ibig sabihin ng paglilingkod. At sobrang saya ko dahil alam kong nakatulong ako sa iba. Sa paragraph 7, tanong natin, paano tinularan ni Xiong Wu si Marcos? Tapos meron tayong artwork. Ano ba yung damdamin ni Xiong Wu? Ano ba siya? Meron ba sa inyong ganyan ang damdamin din, mga bataan? Si Brother Angel, sige. Noong mas bata nga po si Song Wu, ay kinukumpara niya po lagi yung sarili niya sa ibang mga kabataan na nabigyan na po ng pribilege. Pero siya? Pero siya po wala pa rin. Hindi. Kaya anong tingin niya ngayon sa sarili niya? Yung iba sumulong na, mga ministeryo niya, tapos siya hindi. Anong tingin sa sarili niya? Sister Carlos. Pakiramdam nga po niya, hindi po siya pinapansin. Ayun. So, paano siya natulungan? Brother Alcantara. Kaya sinikap niyang tulungan ng mga edad sa kongregasyon at sinunod naman niya ito. Kaya ang sabi niya, nakita kong ano ang talagang pag-ibig, ibig sabihin ng paglilingkod sa Diyos na Yehova. Galing, ano? Paano nalaman ng mga elder na kailangan niya ng tulong? Brother Jordan. Ikunento niya po yung kanyang nararamdaman sa mga brother o sa elder. Yun pala, pwede niyang gawin, ano? Tapos, nabanggit ni brother na yung tinulungan siya. Ano ba yung minungkahi ng elder sa kanya? Anong pinayo ng elder na gagawin niya? Brother Froilan Rodriguez. Pinayuhan siya ng isang elder na patuloy lang ang kanyang ginagawa. Kahit na di siya pinapansin. Kahit walang nakakapansin. No? Anong ginawa niya ngayon? Brother J.E. Sinunod nga po ni Song Wu yung payo ng elder. Kaya sinikap po niyang tulungan yung mga may edad at yung mga nangangailangan na masasakyan. Papunta po dun sa pulong. Ayun, meron pala siya sasakyan. Ginamit niya yun para maglingkod. Ano? At ano yung naging epekto, yan yung binanggit kanina sa komento. No? Tingnan natin yung artwork. Tuta tayo sa artwork. Ito yung magkomento rito sa larawan. Brother Rabanes. Sa larawan, nakita natin isang kabataan masayang nakipagkwentuhan sa isang matanda o sa nakakatanda sa kanya. Di katulad ng mga kabataan, minsan nahiyang makipag-usap sa mga brother. So gayahin natin yung kabataan brother na masaya nakipagkwentuhan sa kasamang elder. May tanong doon sa caption. Anong sabi sa caption? Hindi natin basahin yung caption. Sister Ami Relox. Paano makakatulong sa mga kabataang brother ang pakikipagkaibigan sa mga matured na brother? Ayun. Salamat po. Brother Giovanni. Yung karanasan kanina, si Song Wu, hindi niya masasabi or may kwento sa mga matured na mga kapatid kung hindi niya close yung mga to. Kaya malaking tulong sa kanya yun eh. Naikakwento niya kung ano yung nararamdaman niya sa mga matured na mga kapatid. Kaya ang lesson doon sa mga elders. Ano? Tama. Salamat sa application. Ano? Iwan natin na si Marcos. Puntahan naman natin si Timoteo. No? Dito tayo sa tularan si Timoteo, magmalasakit sa iba. Nang pabalik na si Pablo sa mga lungsod kung saan siya pinag-uusig, kinailangan niya na makasama na malalakas ang loob. Si Silas, isang matagal ng tapat na Kristiyano, ang uno niyang isinama. Pagkatapos, isinama rin ni Pablo si Timoteo. Bakit niya siya pinili? Maraming magagandang bagay ang sinasabi ng mga kapatid tungkol kay Timoteo at talagang nagmamalasakit siya sa iba. Babasahin natin ang Pilipos 2:19-22. Sige, pakibasa, no? Brother Brandon. Umaasa ako na may sugo agad sa inyo si Timoteo.
kung kalooban ng Panginoong Hesus para mapatibay ako kapag nakabalita ako tungkol sa inyo. Dahil wala na akong ibang maisusugo na may saloobing gaya ng sa Kanya na talagang nagmamalasakit sa inyo. Dahil inuuna ng lahat ng iba pa ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Jesucristo. Pero alam ninyo kung paano niya pinatunayan ang kanyang sarili. Gaya ng isang anak sa kanyang ama, nagpaalipin siyang kasama ko sa ikasusulong ng mabuting balita. Salamat sa pagbasa. Tanong natin, bakit pinili ni Pablo si Timoteo para makasama niya sa paglalakbay? Ano yung isang dahilan? Bumanggit na isang dahilan? Sige, Brother Manuel. Isang dahilan po ay siyang mapagmalasakit. Okay. At ano yung isa pang dahilan? Brother Kevin Simon? Maganda ang record ni Timoteo sa mga kapatid. Ayun, no? Dalawang bayan, ano? Kaya kilala siya sa magandang record. Ano? Okay. Magandang punto yun. Ano? Maganda yung rekomendasyon na binigay ni Pablo. Hindi pa tayo dito sa paragraph 9. Simula pala ng ministeryo ni Timoteo kasama ni Pablo, ipinakita niya mas mahalaga sa kanya ang mga kapatid kaysa sa sarili niya. Kaya nang umalis si Pablo sa Berea, hindi siya nag-alangan na ipagkatiwala kay Timoteo ang pagpapatibay sa mga kapatid. At dahil kasama ni Timoteo si Silas sa Berea, talagang natuto siya sa halimbawa nito. Pagkatapos nito, mag-isa siyang pinapunta ni Pablo sa Thessalonica para patibayin ang mga kapatid doon. Sa sumunod na 15 taon, mas minahal ni Timoteo ang mga kapatid at nakiiyak siya sa mga umiiyak. Paano siya matutularan ng mga kabataang brother? Sa paragraph 9, paano natin nalaman na talagang nagmamalasakit si Timoteo sa mga kapatid? Sige, si Drasir muna tawagin natin. Sige, Drasir. Ipinakita po niya na mas mahalaga sa kanya ang mga kapatid kaysa sa sarili po niya. Ang galing, ano? Julian, meron bang komento rin? Taas ka ng kamay. Pareho kayo ng komento na. Okay, salamat. Ano pa yung ibang ginawa ni Timoteo o pinagawa kay Timoteo na nagpapakita na siya ay may magandang record na pwede nang isugo? Pagmamalasakit. Sister Jennifer Homok. Dito po sa ulat ng Gawa 17:13-14, si Pablo po kasi nakita ng mga Hudyo na naglilingkod sa Berea, nagpapahayag siya doon. Kaya pinatakas po siya papunta ng dagat. Ang naiwan po si Timoteo at si Silas. Sila po yung nagpatuloy nung gagampanan po ni Pablo. Kaya dito po, sumulong lalo si Timoteo kasi kasama niya po si Silas. Kaya yung pagpapatibay po sa mga kapatid na pasulong po talaga ni Timoteo. Okay. Tapos may panahon na siya na lang mag-isa. Saan yun? Kailan yun? Sige, Brother Angel. Salamat, Sister Jennifer. Pagkatapos po nun, mag-isa po siyang pinapunta ni Pablo sa Thessalonica para patibayin yung mga kapatid doon. Tapos po, sa loob po ng 15 na taon, mas minahal pa po siya doon lalo ng mga kapatid. Kasi naikiiyak po siya sa mga umiiyak. Ayun. May empathy siya, no? So, maraming magandang naging karanasan si Timoteo, no? At siya ay, tingnan natin sa paragraph 10, paano gagayahin siya. Natutuhan ng brother na si Wu Jay na magpakita ng personal na interes sa iba. Noong mas bata pa siya, nahihirapan siya makipagkwentuhan sa mga may edad. Binabati lang niya sila sa Kingdom Hall. Nagbigay ng tip ang isang elder sa kanya. Sinabi nito na para simulan ang kwentuhan, pwede niyang sabihin ang mga pinapahalagan niya sa kausap niya. Sinabi rin ng elder na pwede niyang pag-isipan kung saan interesado ang kausap niya. Sinunod niya ang mga payo ng elder. Sinabi ni Wu Jay na elder na ngayon, mas madali na sa akin na makipagkwentuhan sa mga kapatid anuman ang edad nila. Masaya ako kasi naiintindihan ko na ang mga pinagdadaanan nila. Dahil doon, nalalaman ko kung paano ko sila pwedeng tulungan. Paragraph 10. Paano natuto si Wu Jay na magpakita ng personal na interest? Yan ang example, ginagaya na si Timoteo. Paano siya natuto? Brother Rabanes? 1 1
nakinig si Brother Wojay sa payo ng mga elder at sinunod niya ito. Kaya naging madali na sa kanya ang pakikipagkwentuhan sa mga kapatid, anuman ang edad nila. Okay. Ano ba yung payo ng elder? Ano ba yung tip na binigay ng elder na ikinapit niya, yung kinumentohan ni Brother Rabanes na resulta nun? Brother Kimuel. Yung isa po, yung para masimulan yung kwentuhan, pwede niya pong sabihin yung mga pinapahalagahan niya dun sa kausap niya. Yun. Kasi ano ba problema ni Wong Jay? Wood Jay. Ano ba yung problema niya? Sister Yoso. Nahihirapan po siyang makipagkwentuhan sa mga may edad kaya hindi po siya makapagpakita ng personal na interest. Yeah, binabati lang niya, no? Hello, hi, tapos wala na, no? Pero ito, maganda pala ito, no? Ulitin nga natin, ano yung tip ng elder? Maganda ikapit din natin kahit na tayo sister o brother. Ano nga yun? Anong tip sa kanya? Para makausap niya iba't ibang mga kapatid. Anong tip? Tataas ka na kamay. Tataas ka kamay. Bisita tayo. Sige. Makipagkwentuhan po sa iba, ano man po ang edad nila. Ayun. At saka ano yung bubuksan mong paksa para magsalita sila. Tama yun, maganda yung punto. At ano pa isa? Sister Helen de Asis. Sinunod niya ang payo ng isang elder na pwede siya makig-usap o pag-isipan kung saan interesado yung mga kausap niya. At sinunod niya ang payo ng elder. Kaya mas madali sa kanya ang pagkwentuhan sa mga kapatid kahit ano man ang edad. Okay. Ay, sabay ng taas ng kamay. Sige, si Sir Navarez. Salamat si Sir Helen. Okay. Sabihin po yung mga bagay na pinapahalagahan. Ayun, doon sa kausap. Halimbawa, ang sasabihin niya, nakita ko po kayo, kahit may edad na kayo, nakakadalo kayo palagi. Yung pinapahalagahan mo, yun ang hahanapin mo, hindi yung para sa atin. Ano? Yun na yung punto rin. Ano? Kapit sa ating lahat yan, magagawa natin yan. Ano? Makakatulong para magkaroon ng mas magandang pag-uusap. At yung mga nakomento nyo na, pinagsama-sama na natin, nandoon na yun. Ano? At magandang resulta kay Wood J. Ano? Ito 11. Mga kabataang brother, pwede rin ninyo maipakita na nagmamalasakit kayo sa mga kapatid sa kongregasyon. Sa mga pulong, kausapin ninyo ang lahat ng mga kapatid, anuman ang edad nila, kamustahin niyo sila at makinig na mabuti sa kanila. Kapag ginawa ninyo iyan, malalaman ninyo kung paano sila matutulungan. Baka mayroong mag-asawang may edad na kailangan ng tulong sa paggamit ng JW Library app. Pwede mo ba silang tulungan? O baka malaman mo na wala pa silang makakasama sa pangaral. Pwede mo ba silang samahan? Kapag sinikap ninyong maghanap ng mga paraan para tulungan ang mga kapatid, magiging magandang halimbawa kayo sa iba. May papakita ng mga kabataang brother na nagmamalasakit sila sa mga kapatid sa kongregasyon. May artwork din tayo dito, mamaya. Ano yung gagawin? Sige, Brother Joshua. Sa mga pulong, pwede po namin kausapin ang mga kapatid at kamustahin sila. At pwede rin po namin tulungan ang mga may edad na sa paggamit ng JW Library app. Very good. Meron ka ng goal ngayon. Ano? Sino raw sa kongregasyon ng kakausapin ng mga kabataan? Brother Kyle de Asis. Lahat ng mga kapatid, anuman po yung edad nila. Ano kaya kung lahat tayo ganun ang gagawin? Ang saya siguro, no? Lahat may makipag-usap. Ano? Hindi lang yung mga kabataang brother. Ano? Kasi baka nasanay kayo pag-upo, dyan na lang kayo. No? May dumating, nandyan lang din kayo. So kung nandito na tayo, magandang goal sa mga kabataan to. No? Marami tayong pwedeng kausapin. No? Sa artwork, tingnan natin yung artwork. Si Sir Loreto. Makita po natin sa artwork yung isang kabataan na kasama sa sinamahan sa ministeryo yung isang may edad na brother. At since yung kabataan, siya yung mas mahusay gumamit ng gadget. Siya mismo yung may hawak ng tablet para ipakita kung ano yung dinidiscuss ng may edad na brother dun sa kausap nila. Kaya malaking tulong po talaga yung mga kabataan. Kasi mas mabilis sila eh. Mabilis yung mga kamay nila, mabilis yung isip nila pagdating na sa teki sila eh, kaysa sa mga may edad. So, ano yung mga pwedeng gawin pa? Bukod doon sa nakita natin, yung mga tip. Sister Kamarig. Pwede po tayo kumustahin po sila at makipagkwentuhan po sa kanila. Okay. Ayan, si JC. Brother JC, Mariano. Baka po wala po silang kasama po sa RB or pangangaral. Pwede po natin
i-voluntary na mag-alok po tayo na sumama po sa kanila. Ayun, very good, ano? Sige, Padre Loreto. Kung titingnan, yung unang panyaya, kasi mga kabataan, mahihiyain yan eh. Pagka yung unang panyaya, mas madali kung ang matanda, yung maghahaya doon sa kabataan. Samahan mo ako sa paghayo. Pag sumama siya sa paghayo, isang malaking pagkakataon yun para makipagkwentuhan. Kasi meron tayong mga teritoryo na bago makarating sa isang bahay, matagal na naglalakad. Doon sa panahon ng paglalakad na yun, marami kang maikukwento doon sa kabataan na yun. At saka isa pa, pagka minsan marami tayo, pagka naglakad ka, kailan lagpasan mo yung nauna eh. Kaya matagal ang talagang pagsasamahan ng dalawa. Kaya kita nyo, hindi lang kabataan. Pag-usapan natin ng mga may edad, anong gagawin natin? Ano? Brother Kevin, sana lang. Sige. Dito sa congregation po, ang madalas kong nakikita, yung mga kabataang sister, inaalalayan yung mga may edad na mga sister papunta sa CR. Kaya kinokomendahan ang pagsisikap ng mga kabataan na humanap ng mga paraan para tulungan ng mga may edad. Pwedeng gawin din mga brother din yan, ano? Huwag yung sister sa samahan sa CR, yung mga brother din sa samahan nila. Ano? Okay. Okay na tayo na mga kapatid. Makatutulong sa iyo ang mga payo ni Pablo. Doon na tayo sa paragraph 12. May magagandang payo si Pablo kay Timoteo para maging mas masaya siya at mas makapaglingkod kay Jehovah. At makakatulong din ang mga iyan sa inyo, mga kabataang brother. Paano? Kapag binasa ninyo ang 2 liham niya kay Timoteo, isipin ninyo isinulat iyon para sa inyo. Tingnan din kung paano ninyo maisasabuhay ang mga payo doon. Pag-usapan natin ang ilang halimbawa. Tanong sa 12, paano makatutulong sa mga kabataang brother ang mga payo ni Pablo kay Timoteo? Anong gagawin? May pinagagawa eh. Anong pinagagawa sa inyo, mga kabataang brother? Anong gagawin? Anong gagawin niyo, mga brother? Brother J.E. Makakatulong nga po sa aming mga kabataang brother kapag binasa po namin yung 2 liham ni Pablo kay Timoteo at pwede po namin isipin na kung bakit yun isinulat para sa amin. Ayun. Galing, ano? Salamat, ano? Okay. So, tingnan natin. Pag-usapan natin example. Doon tayo sa paragraph 13. Sanayin mo ang iyong sarili at gawin tunguhin na magpakita ng maka-Diyos na debosyon. Ano ang maka-Diyos na debosyon? Tumutukoy ito sa malapit na kaugnayan ng isang tao kay Jehovah na nagpapakilos sa kanya na gawin ang gusto ng Diyos. Hindi tayo ipinanganak na mayroon ng maka-Diyos na debosyon, kaya kailangan natin magsikap para magkaroon nito. Paano? Ang salitang Grego para sa sanayin mo ang iyong sarili ay madalas gamitin para tumukoy sa matinding pagsasanay ng mga atletang sasali sa paligsahan. Kailangan nila ng disiplina sa sarili. Kailangan din nating disiplinahin ang sarili natin para masanay tayong gawin ang mga bagay na magpapalapit sa atin kay Jehovah. Sa tanong 13 ay ano makatutulong sa iyo na magkaroon ng malapit na kaugnayan kay Jehovah. Pero yung 3 puntong pag-usapan natin sa subtopic na ito, no? Ato, ano yung isa na binanggit dito na makatutulong para magkaroon ng malapit na kaugnayan kay... Ano ba yung payo? Ano ba yung unang payo ni Apostol Pablo doon sa bold letters? Ano sabi ron? Sige, Atina. Kailangan po natin sanayin ang ating sarili para sa ating sarili. Kailangan po natin sanayin ang ating sarili para sa gawain po nating gawaing tungin na magpakita po ng maka-Diyos na debosyon. Tumutukoy po ang maka-Diyos na debosyon sa malapit na kaugnayan ni Jehovah. Kaya kailangan po natin disiplinahin ang ating sarili para masanay po tayo gawin ang mga bagay na magpapalapit po sa ating kay Jehovah. Ayun. Salamat, ano? Pinagot niya yung magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos. Kahulugan din ng maka-Diyos na debosyon, malapit na kaugnayan. At ano yung gagawin? Magkakaroon, ulitin lang natin salitang ginamit doon. Kasi hindi man tayo pinanganak daw na meron yan eh. Anong gagawin natin? Parang athlete. Sister Loreto? Sa ating lahat po, hindi inborn yung magkakaroon ng maka-Diyos na debosyon. Kaya kailangan po ng pagsisikap
para po tayo magkaroon ng makadiyos na debosyon. Salamat, Sister Loretta. Brother Alburo. Kailangan dito yung sanayin ang ating sarili at gawing tunguhin na magpakita ng makadiyos na devotion. Binanggit na kanina kung anong ibig sabihin ng makadiyos na devotion. Okay. Meron din disiplina sa sarili, binanggit na. Ba't kailangan yon? Parang mga sanay, ano? Parang athlete, ano? Ipa tayo dito sa 14. Mahalagang araw-araw tayo nagbabasa ng Biblia. At kapag nagbabasa tayo, gusto natin mas mapalapit pa kay Jehovah. Halimbawa, ano ang matututuhan natin tungkol kay Jehovah nang kausapin ni Jesus ang isang mayamang tagapamahala? Kahit naniniwala ang lalaki na si Jesus ang Mesyas, hindi siya naging tagasunod ni Jesus kasi kulang ang pananampalataya niya. Pero kahit ganoon, nakadama si Jesus ng pagmamahal sa kanya at mabait pa rin nakipag-usap sa kanya. Gusto ni Jesus na maglingkod ang lalaki kay Jehovah para maging masaya. May kita sa ulat na ito kung gaano kamahal ni Jehovah ang lalaki. Habang pinag-iisipan ang ulat na ito at ang sitwasyon mo, pwede mo ring tanungin ang iyong sarili. May kailangan din ba akong gawin para mas mapalapit kay Jehovah at mas mapaglingkuran ang iba? Tanong natin 14. Anong gusto nating mangyari kapag nagbabasa ng Biblia? Sister Victoria. Mas mapalapit pa kay Jehovah. Okay, salamat sa tuwing ng sagot. Ang bigay ng example. Anong example natin dito? Ano ba yung ginamit na example? Nakita ba niyo yung example na ginamit sa kausap ni Jesus? Brother George, tataas ang kamay. Marami po tayong matutuhan tungkol sa Diyos na Jehovah. At katulad nung kausapin ni Jesus yung isang mayamang lalaki na nanamahala. Kaya sabi rito, kahit naniwala ang lalaki na si Jesus ang Mesiyas, hindi siya naging tagasunod ni Jesus kasi kulang yung kanyang pananampalataya. Yan. So, paano natin i-apply yun, yung lesson doon sa pag-uusap na yun ni Jesus? Anong application natin doon? Anong pwede natin gawin din sa ating sarili? Sister Jennifer Homo. Sa pagbabasa po, kailangan na magbulay-bulay po tayo dun sa binabasa natin. Kagaya po nung halimbawang tanong po dito sa ibaba, yung sabi niya, may kailangan din ba akong gawin para mas mapalapit kay Jehovah at mas mapaglingkuran ng iba? Kaya isipin natin kung ano po yung magagawa nung binasa natin para sa atin na gagawin nating pagbabago. Madisiplina po yung sarili. At napatin ba niyo yung binanggit yung 1:14:9? Ba't ginamit yung 1:14:9? Tungkol kay Jesus, tungkol doon sa pakipag-usap ni Jesus. Sa reaksyon ni Jesus, anong damdamin ni Jesus doon sa kausap niya? Kahit nakita niyang kulang ang pananampalataya. Anong ibig pahiwatig nun? Brother Gabalog? Pinakita ni Jesus yung damdamin ng Diyos na Jehovah sa mga tao. Doon sa talata 21 binanggit na tumingin si Jesus ng may pagmamahal sa lalaki. At sinikap niya kahit nakulang sa pananampalataya, sinikap ang kausapin. Kaya may kita natin dito kung gaano kamahal ni Jehovah yung mga tao. Sa bahagi naman natin, kita kung ano yung dapat natin pasulungin. Halimbawa, pwede natin suriin yung sarili natin. Ano pa ba yung pwede nating gawin para mas masabi natin na mas malapit tayo kay Jehovah? Tutulong yun sa atin na sumulong sa spiritual. Salamat. Maganda yung mga punto ng mga kapatid. Salamat sa pagbabanggit nun. Sa paragraph 15 tayo. Maging halimbawa ka sa mga tapat. Pinayuhan ni Pablo si Timoteo na maging mahusay sa pagbabasa at pagtuturo. Pero pinayuhan din niya ito na magpakita ng magagandang katangian gaya ng pag-ibig, pananampalataya at kalinisan sa moral. Bakit? Kasi mas mahalaga ang halimbawang ipinapakita mo kaysa sa mga sinasabi mo. Halimbawa, magpapahayag ka at papatibayin mo ang mga kapatid na maging mas masigasig sa ministeryo.
Siguradong hindi ka mahihiya magpayo tungkol dito kapag nakikita nilang lagi kang nangangaral. At mas mapapakilos mo sila kung ginagawa mo ang sinasabi mo. Babasahin natin 1 Timoteo 4:12-13. Sige, Brother Daniel. Hindi dapat tamakin ng sino man ang pagiging kabataan mo. Kaya maging halimbawa ka sa mga tapat pagdating sa pagsasalita, paggawi, pag-ibig, pananampalataya at kalinisan. Magsikap ka sa pangmadlang pagbabasa, pagpapayo at pagtuturo hanggang sa makakarating ako dyan. Salamat, pagbasa. Bakit dapat maging mabuting halimbawa ang isang kabataang brother? Magbigay ng halimbawa. Ba't mahalaga yan sa inyo, mga kabataang brother? Bukod sa pagtuturo, ano pa yung kinabi na kailangan din na katangian? Ba't mahalaga yan? Brother So? Sa ganun pagkakataon ay natutularan nila tinutularan sila ng mga kabataan. Okay. So, anong example natin doon? Nagpapahayag daw yung brother. Tapos, ano ngayon nangyari? Brother Giovanni. Halimbawa, yung paksa mo tungkol sa masigasig sa ministeryo. Tapos, hindi ka naman nakikita doon. Medyo yung kalayaan mo magsalita. Hindi talaga matutularan. Kaya maganda, ipakita mo doon sa gawa. Kasi kapag ginagawa mo yun, lagi ka nasa larangan, mas madali sa'yo makapagbigay ng pahayag na yun. Ano sabi? Salamat. Ano yung sabi sa last sentence, yung paragraph 15? Pakiba, Sister Noemi? At mas mapapakilos mo sila kung ginagawa mo ang sinasabi mo. Ayun. Anong kasabihan? Brother Mario? Action speaks louder than word. Ayun. Ano, yung pagkilos mo, mas malakas yun kaysa doon sa sinasabi mo. Kaya para sa atin lahat yan, di ba? Hindi lang sa kabataan yan, ano? Baka nagkukomento tayo, tapos hindi mo natin ginagawa yung kinukomento natin. Alam ng pamilya natin yung, naku. So makita niyo yung epekto, no? Eh, lalo sa mga kabataan. Dahil sa 16. Sa 1 Timoteo 4:12, sinabi ni Pablo na pwede maging magandang halimbawa ang mga kabataang brother sa 5 bagay. Pwede mong gawin study project ang mga iyan. Gusto mo bang maging mabuting halimbawa sa pagsasalita? Pag-isipan kung paano mapapatibay ang iba. Kung nakatira ka kasama ng mga magulang mo, pwede mo ba silang mas madalas na pasalamatan sa mga ginagawa nila para sa iyo? Pagkatapos ng mga pulong, pwede mo bang lapitan ang isang may bahagi at sabihin sa kanya kung ano ang nagustuhan mo sa bahagi niya? Sikapin mo rin magkomento sa mga pulong gamit ang sarili mong mga salita. Kapag naging mabuting halimbawa ka sa pagsasalita, patuloy iyon na sumusulong ka. 16a. Sa anong 5 bagay pwedeng maging magandang halimbawa ang isang kabataang Kristiyano? Banggitin ng isa. Saan makikita yung 5 halimbawa na yan? Nandun yung sa Timoteo, no? Binasa kanina. Ano yung isa? Pakisuyo po, yung sa harapan. Pakibanggit po yung isa. Ito sa harapan, tataas ng kamay. Sister, ano po sila? Test po. Sa pagsasalita po. Okay. Ano yung iba pa? Pangalawa. Sister Bayanin. Sa paggawi. Okay. Pangatlo, sige si Eliboy. Pag-ibig nga po. Pang-4, Sister Marlene. Pananampalataya po. At yung panghuli, si Jessica, pakisuyo, Sister Jessica. Kalinisan. Okay. So, hindi natin pag-usapan yung 5 na yan. No? Yung pag-usapan lang natin ay yung pagkasalita. Anong gagawin daw doon sa mga katangian na yan? Anong pinagagawa sa inyo, mga kabataan? Gawin yung ano yan. Sige, Brother Joaquin. Gawin pong study project. Yun. Anong sabihin nun? Pag-aaralan, ano? Okay. So, mag-usap tayo sa mga susunod na araw, ano? Kung nasaan na kayo doon sa 4 na natitira, no? Makita natin yung ginawa nating study project ito, no? Unahin natin yung pagkasalitaan. Paano magiging magandang halimbawa ang isang kabataang brother sa pagsasalita? Anong mga pwedeng gawin ninyo? Isa, ano pwedeng gawin? Ayan, tawag tayo ng Brother Lemuel. Moyo. Pwedeng pag-isipan ng isang kabataan kung paano niya mapapatibay ang iba. Okay, very good.
Kay Angel, salamat, Brother Lemuel. Dahil nakatira po ako sa mga magulang ko, pwede ko po ba silang pwede ko pong silang madalas na pasalamatan sa mga ginagawa nila. Kala ko, tinatanong mo ako pwede mong gawin talaga yan. Ano? Salamat, ano? Nakikinig si mama at papa mo, ano? Abangan ka dyan mamaya, ano? Baka ginagawa naman na, ano? Brother Gumila, salamat, Angel, ha? Wala sa paragraph, pero maganda, gusto ko lang emphasize yung point na habang ngayong kabataan pa lang, i-practice na yung maganda pagsasalita. Unang-una yung maging grateful ka, magpasalamat. Kasi pag ikaw ay may edad na, kumbaga pag may edad na kasi, mahirap nang baguhin ang yung pagkatao mo, katangian mo. So habang bata pa, i-practice na ito. Salamat, ano? Ano pa yung pwedeng gawin pagkatapos ng pulong? Ayan, si Brother Ace. Ay, pwede po nating lapitan yung mga may bahagi at sabihin po kung ano po yung mga nagustuhan natin sa bahagi nila. Ayun, ayun. Ano pa, Brother Tuason? Salamat. Brother Tuason? Kaya baka hindi sapat na pasalamatan lang natin yung may bahagi. Baka sabihin natin kung ano yung puntong magandang nagawa niya doon para ma-appreciate niya at malaman niya talagang nakinig tayo sa bahagi niya. Oo nga, no? Brother JC, salamat, Brother Watson. Kapag nagko-komento rin po tayo, pwede po tayong gumamit ng mga sarili po nating salita para mas maging masulong po tayo sa pagsasalita. Ayun, kaya magandang goal ninyo mga bata. Kaya gusto namin kayo magkomento, no? Pagsasanay sa inyo, no? Okay, yung panahon natin ay, mapatuloy tayo sa 17. Tumakas ka mula sa mga pagnanasang karaniwan sa mga kabataan. Itaguyod mo ang katwiran. Pinayuhan ni Pablo si Timoteo na iwasan ang mga bagay na makakaapekto sa paglilingkod at pakikipagkaibigan niya kay Jehova. Pero may mga gawain din na kahit hindi masama, pwede namang makaubos ng panahon mo para sa espiritual na mga bagay. Halimbawa, pag-isipan kung paano karaming oras ang ginagamit mo sa sports, internet, o video game. Pwede mo bang magamit ang panahon iyon sa mga espiritual na gawain? Baka pwede kang tumulong sa maintenance na kindamuhol ninyo o sumama sa heart witnessing ng kongregasyon. Kung gagawin mo iyan, pwede kang makahanap ng mga kaibigan na tutulong sa iyo na magkaroon at maabot ang mga goal mo. Tanong natin sa 17. Ano yung pangatlo na mungkahi, payo ni Pablo? Ano yung pangatlong payo niya? Sister Carlos? Tumakas ka mula sa mga pagnanasang karaniwan sa mga kabataan at itaguyod mo ang katwiran. Okay. Pabasahin pala natin. Salamat. Ikalawang Timoteo 2:22. Sige, Jericho. Pakibasa, Brother Jericho. Kaya tumakas ka mula sa mga pagnanasang karaniwan sa mga kabataan. Itaguyod mo ang katwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon ng may malinis na puso. Okay, salamat sa pagbasa. Ang tanong natin dito ay, ano makatutulong sa isang kabataang brother na maabot ang mga goal niya sa spiritual? Sige, Sister Flor, Gisuyo. Sister Balino. Pag-isipan kung gaano karaming oras ang ginagamit mo. Ginagamit sa sport, internet, at video game. Yan. Yan daw gagawin ng mga kabataan, ano? Bakit pinanggit yun? Anong problema? Ano naging problema? Brother Ramones. Di naman po masamang may kiniligang sport ang isang kabataan o nanood ng internet o gumamit ng internet o manood ng video kasi kailangan din yan. Ngunit kailangan may takdang oras na hindi ito magiging pangunahin na sa buhay nila. Dapat ang pangunahin nila yung paglaan ng oras sa ministeryo para masanay sila sa gawain. Okay, salamat po sa komento na yan. Meron magandang binanggit pa rito na pwedeng gawin ng mga kabataan eh. Ngayon ko lang nabasa sa paragraph yung tungkol sa kabataan, yung may doon eh. Sister Jennifer Homok. Maganda po na makahanap po sila ng mga kaibigan na tutulong sa kanila na magkaroon po at maabot po yung mga goal, pagiging matured na Christian. At ano pa yung gawaing spiritual na pwedeng samahan nila? Mr. Kamarig. Pwede po ding tumulong sa pag-maintenance sa Kingdom Hall o sumama sa may gulang na may magkakart.
Magkakart din. Pwede rin pala, no? Meron pa bang hindi nagkakart na kabataan dito? Kasama yan, no? Ano yung iiwasan naman? Okay, punta tayo sa pagpapalain ka kapag naglilingkod ka. Paragraph 18. May mga isinakripisyo sina Marcos at Timoteo para mas makapaglingkod sa iba. Kaya talagang naging masaya sila at tumanggap na maraming pagpapala. Nakapunta si Marcos sa malalayong lugar para mapaglingkuran ng mga kapatid. Nakapagsulat din siya ng isang napakagandang ulat tungkol sa buhay at ministeryo ni Jesus. Natulungan naman ni Timoteo si Pablo sa pagtatatag ng mga kongregasyon at pagpapatibay sa mga kapatid. Siguradong masayang-masaya si Jehovah sa lahat ng ginawa nina Marcos at Timoteo. Ano mga pagpapala ang tinanggap ni Marcos at Timoteo? Si Marcos muna. Sige, si Jana, pakisuyo. Katanggap po ng pagpapala si Marcos na makapunta sa mga malalayong lugar para makapaglingkuran po sa mga kapatid. At nakapagsulat din po siya ng isang napakagandang ulat tungkol sa buhay at ministeryo ni Jesus. Salamat. Si Timoteo naman, Brother Remias Salvador. Natulungan naman ito si Timoteo, si Pablo sa pagtatatag ng mga kongregasyon at pagpapatibay sa mga kapatid. Ayun. Kaya pinagpala sila talaga, no, mga kapatid. Tayo sa 19. Sa mga liham ni Pablo kay Timoteo, kitang-kita natin na talagang mahal niya ang kaibigan niya si Timoteo. At may kita rin sa mga liham na iyan na mahal ni Jehovah kayong mga kabataang brother. Gusto niya maging masaya kayo sa paglilingkod. Kaya sikapang sundin ang mga payo ni Pablo para mas mapaglingkod pa kayo sa iba. Kapag ginawa ninyo iyan, magkakaroon kayo ng maraming magagandang karanasan at makakapanghawakang mahigpit sa tunay na buhay. Salamat sa paglilingkod mo, sa pagbasa ng mga para po, Brother Pailagot. Tanong natin sa 19, bakit magandang pag-isipan ng mga kabataan ng mga payo ni Pablo kay Timoteo? At ano mangyayari kapag ginawa yan? Yun muna unang bahagi ng tanong. Ba't magandang pag-isipan yung mga payo na binanggit dito sa ating pinag-aralan ng mga kabataan? Brother So, pakisuyo. Oo, sa kanilang pag-iisip na yun, pinag-iisipan nila na lalo pong higit na makatulong sa mga matatanda. Okay. At sa mga kabataan rin sa kongregasyon. Okay. Maraming salamat, Brother So. Sister Spy, Perolina, Banis. Yung mga payo po ni Pablo kay Timoteo, nagre-reflect po doon kung gaano kamahal ni Pablo si Timoteo. At gayon din po yung pag-ibig ni Jehovah para sa mga kabataang brother. Kaya kung susundin po nila yon at pati na rin po ng iba, katulad po namin mga kabataang sister, talagang magiging masaya po kami. Very good. At ano yung mga naging pagpapala? Ano magiging mga pagpapala? Ano mangyayari kapag ginawa nila yan? Pag ginawa nyo ito, ano mangyayari sa inyo? Si Julian, tawagin natin sa kabataan. Katabi mo. Magkakaroon kayo ng maraming magagandang karanasan at makakapanghawakang mahigpit sa tunay na buhay. Hindi lang para sa akin, Julian, yan. Ano? Para sa inyo lalo na yan, mga kabataan. Salamat. Tapos na tayo. Ano ang sagot mo? Ano ang matutuhan mo sa halimbawa ni Marcos? Kaya, Brother Arthros. Kailangan pong maging matyaga sa pagtulong sa iba kahit na hindi iyon madaling gawin at nasikapin pong paglingkuran yung mga kapatid kahit walang nakakapansin ito. Yun, doon pala yung palang gustong sagutin ni Arthur. Kala ko matapos yung pag-aral, hindi siya sasagot eh. Yung pala yung binantay niyo talaga sagutin. Salamat sa yung pagkakomento, Arthur. Appreciate namin yun. Pangalawa, paano mo maipapakitan talagang nagmamalasakit ka sa iba gaya ng Timoteo? Sige, Brother Drasir. Pwede ko pong ipakita sa kanila mas mahalaga po sa akin ng mga kapatid bago po ang sarili ko. At pwede ko rin po kamustahin o kausapin po yung mga kapatid, ano man po ang edad nila. Ayan, salamat. Magandang goal mo yan. Very good. At yung huli natin tanong, ano mga payo mula kay Pablo ang makatutulong sa mga bataang brother na mas makapaglingkod pa kay Jehovah para sa lahat na ito? Sister Roda de la Cruz. Sanayin po yung sarili at gawing tunguhin na magpakita ng makadiyos na debosyon, maging halimbawa sa mga tapat, at tumakas mula sa pagnanasang karaniwan sa mga kabataan at itaguyod yung katwiran. Okay, maraming salamat. So, tapos na tayo mga kapatid.
nakita natin dito yung mahal na mahal ni Jehovah kayo mga kabataan. Ano? Isipin nyo, dinedicate yung artikulo na yan para sa inyo, kabataang brother, pa ulit-ulit. Ano? Hindi naman siguro pasastain mga sister, ano? Pero may panahon din naman na kailangan kayo ng pinapatibay. At parang kalahatan yung mga simulain na tinilakay natin. No? Daman-daman natin na nababahala si Jehovah sa mga kabataan at gusto niya na matulungan kayo lahat at para sa ayong lahat ay makinabang din dito. Maganda yung aawitin natin, angkop na angkop sa ating pag-aaralan. Awit number 80, tikman at tingnan ang kabutihan ni Jehovah.